Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Update tayo kay Bagyong Ada na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at sa isa pang bagong LPA na posibleng maging bagyo na kasunod ni Ada na manggagaling sa may Timog Silangan. Dadaan kaya ito sa bansa? Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Tropical Depression Ada ay patuloy na kumikilos pa silangan at ngayon ay nasa malawak na bahagi ng Philippine Sea sa silangan ng Northern Luzon. Batay sa pinakabagong datos, tinatayang ang sentro nito ay nasa humigit kumulang 960 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Sa usapin ng lakas, si Ada ay taglay pa din ang maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na umaabot hanggang 70 kilometers per hour, habang ang central pressure nito ay nasa 1,000 hectopascals. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pasilangan sa bilis na 25 kilometers per hour, indikasyon na unti-unti itong lumalayo sa kalupaan ng bansa, kaya wala nang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Gayunpaman, malawak pa rin ang saklaw ng hangin nito kung saan ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Ayon naman sa latest track at intensity outlook, inaasang kikilos patimog silangan si Ada sa loob ng susunod na 24 oras. Habang unti-unti itong lumalayo sa bansa, malinaw na nakikita sa mga datos na patuloy ang paghina ng sistema at may kinalaman ito sa kondisyon ng hangin sa paligid ng bagyo. Sa ngayon, nahihirapan ng mapanatili ni Ada ang lakas nito dahil sa malakas na impluwensya ng northeast monsoon. Ang malamig at tuyong hangin nagmumula sa hilagang silangan ay patuloy na pumapasok sa sirkulasyon ng bagyo. Kapag nangingibabaw ang tuyong hangin, napuputol ang tuloy-tuloy na pagbuo ng mga kapal na ulap at malalakas na thunderstorms na nagsisilbing fuel para maging malakas ang isang bagyo. Dahil dito, humihina ang pag-ikot at nababawasan ang enerhiya ng sistema. Kung magpapatuloy ang ganitong kondisyon, posibleng tuluyan ng humina si Ada at ma-downgrade bilang isang low pressure area sa loob ng susunod na araw o bukas January 22. Gayunpaman, may mga lugar pa ring maaaring makaranas ng epekto nito. Ang mga silangang bahagi ng Luzon kabilang ang Bicol Region pati na ang ilang bahagi ng Eastern Visayas ay maaari pa ring makaranas ng maulap na kalangitan, paminsan-minsang pag-ulan at isolated thunderstorms. Sa ilang pagkakataon, maaari pa ring magkaroon ng panandaliang malakas na ulan, lalo na kapag sumabay ang epekto ng northeast monsoon at ng natitirang sirkulasyon ni Ada. Dumako naman tayo sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw para sa mga susunod na linggo. Para sa week 1 mula January 19 hanggang January 25, nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Ada habang patuloy itong binabantayan. May isa pang bagong TCLB na minomonitor ng mga modelo. Ang TCLB1 ay inaasang mabubuo sa Timog Silangan hangganan ng PAR at ng TC Advisory Domain. Sa kasalukuyan datos, mababa ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng linggong ito. Gayunpaman dahil sa lawak ng sirkulasyon nito, maaaring makapaghatid pa rin ito ng epekto sa panahon, lalo na sa mga silangang bahagi ng bansa. Pagsapit naman ng week 2 mula January 26 hanggang February 1, ipinapakita ng mga forecast model na ang TCLB1 ay posibleng kumilos palapit sa Caraga at Eastern Visayas. Bagamat nananatiling mababa pa rin ang posibilidad ng pag-develop bilang tropical cyclone, mas nagiging kapansin-pansin ang potensyal nitong makaapekto sa panahon. Sa ganitong sitwasyon, ang mga lugar sa Eastern Visayas at Caraga region ay maaaring makaranas ng maulap na kalangitan, madalas na pag-ulan at isolated thunderstorms. Sa ilang pagkakataon, posibleng magkaroon ng panandaliang malalakas na buhos ng ulan, lalo na sa mga coastal at silangang bahagi na maaaring magdulot ng localized flooding at madulas na kalsada. Sa kabuuan, aktibo ang tropical cyclone threat potential sa week 1 habang mas mababa naman ang tsansa sa week 2, ngunit patuloy pa rin itong minomonitor dahil maaari pang magbago ang takbo ng mga sistema.
Kung titingnan naman natin sa mas malawak na datos ng mga weather model sa ngayon ay mas nangingibabaw ang paglakas ng amihan. Kapag aktibo at malakas ang northeast monsoon, nagdadala ito ng malamig at tuyong hangin na pumapasok sa mga sistemang nabubuo sa karagatan. Dahil dito, nahihirapan ang isang bagyo na makakuha ng sapat na enerhiya para lumakas at kadalasan ay napuputol ang organisadong pag-ulan malapit sa sentro nito. Samantala sa Google DeepMind, may ilang ensemble model tayong nakikita na sinyales na may posibilidad ng pagkakaroon ng bagyo sa loob ng 2 linggo. Ngunit sa ngayon ay kalat-kalat at hindi pa nagkakasundo ang mga modelo at patuloy nating babantayan ang anumang pagbabago dito. Para naman sa lagay at kondisyon ng karagatan, inaasahan na very rough seas o napakadelikado ang lagay ng karagatan sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Isabela, pati na rin sa silangang baybayin ng mainland Cagayan, kung saan ang taas ng alon ay maaaring umabot hanggang 5.5 meters. Samantala sa Ilocos Sur at hilagang bahagi ng Aurora, gayon din sa Ilocos Norte, asahan ang hampas ng alon na abot hanggang 5.0 meters. Dahil sa ganitong kondisyon, lubha mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan ang mga marino na manatili muna sa pantalan at ang mga kasalukuyang nasa laot ay humanap agad ng ligtas na daungan hanggang sa humupa ang malalakas na hangin at matataas na alon. Sa iba pang mga baybayin dagat, inaasahan naman ang rough seas conditions na may taas na umaabot hanggang 3.5 meters na taas ng alon sa mga baybayin ng Camarines Norte pati sa Hilaga at silangang baybayin ng Polillo Islands at Catanduanes, gayon din sa natitirang bahagi ng Aurora. Samantala hanggang 3.0 meters naman ang posibleng taas ng alon sa La Union, Pangasinan, Hilagang Quezon at Camarines Sur, pati sa Hilaga at silangang baybayin ng Northern Samar at sa silangang baybayin ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Dinagat Islands at Siargao, Bukas Grande Islands kasama na rin ang natitirang baybayin ng Polillo Islands at Catanduanes. Sa kabuuan, mahigpit na pinapayuhan ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, kabilang ang lahat ng uri ng motor bangka, na iwasan munang pumalaot lalo na kung kulang sa karanasan o hindi sapat ang kagamitan ng bangka. So ulitin lang natin ang mahalagang detalye, patuloy ang paglakas ng amihan na siyang pangunahing nakakapekto sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito inaasahan ng mas malamig na hangin, maulap na kalangitan at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan lalo na sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon at sa mga baybaying dagat na direktang nakaharap sa silangan. Kasabay nito, patuloy rin binabantayan ang posibilidad ng isang sistemang maaring mabuo sa timog silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo. Ngunit kung ito ay lilitaw, maaari nitong palakasin ng pag-ulan sa mga lugar ng Eastern Visayas, Caraga at ilang bahagi ng Bicol Region, lalo na sa mga coastal at mababang lugar. Dahil sa pinagsamang epekto ng amihan at posibleng tropical system na parating, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa panandaliang malalakas na buhos ng ulan, localized flooding at pagguho ng lupa, particular sa mga lugar na madalas bahain. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.